Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumatagdag na subscriber ng mga friend. Magbigay lang po tayo ng reaksyon. Dito kay Tolentino, no? Senador. So, Tolentino, pinagsabihan ng mga senador na huwag bastusin o kondinahin si Kibuloy sa hearing. Hindi ganun din na nabibigay ang bahay. Ako ang pastor Kibuloy. Ako? Ilalay ko yung service sinabi na dapat. Meron siyang constitution ng right of voting that must be respected or preserved. Pero ba? Pero given the subpoena, so, can the community or the Senate force him to basically act considering na sabi nga merong threats against him? Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, and the rules as amended would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin noong mga humaharap sa mga committee. So do sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang. Ito natin to Ano masasabi niyo dito kay Senador Tolentino? Mamaya magre-react ako dito. Ng committee ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdedetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Siguro, marami ako napanood na Senate hearing, ha? Oo. At kawawa ho yung mga tinatawag doon. Oo, lalo na pag sila Senator Tulfo ang bumabanat, Robin Padilla, at talagang kawawa. Isang pagkakamali mo, pakukulong ka sa Senado, contempt. Nanunood lang si Tolentino ron sa mga ganong klaseng banatan. Wala ho siyang imik. Panoorin niyo po yung kay Atty. Claire Castro, ang ganda. Tungkol din ho sa kanya. Tuloy natin. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter... Meron nga ako napanood dun Nagganon lang Nagalit si Kimo Uupakan na kita, sabi ni Kimo. Meron pa yung kay Tulfo naman, yun nga. Ikaw ba, tanga, bobo, ano ka ba? Mga ganun, mababagsik yung mga senador. Oo. Si Villanueva, tapang din. Walang imik si Senador Tolentino. Pero dito, hindi pa natatawag. Pinagsasabihan na niya na huwag niyong babastusin si Kibuloy. Tuloy. No matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Ikaw na ang merong 6 na milyon membro ba? Baka mo
Malaking bilang yan pagka nagalit sa si Kibuloy. Ha? 6 na milyon. Tuloy. Hawak ko. I-recognize o pwede po bang i-recognize, for example, Paul, ang counsel of the target resource person, halimbawa yung kay Kibuloy, can he insist na to the committee to recognize his counsel given his supposed threat? Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, babalik po yan sa paggalang sa karapatan kung kahit sino man na nandun. Kahit hindi si pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Would it, if the Senate heads to what Pastor Kibuloy wants, na non-appearance, would this not set a bad precedent to other personalities who would be invited by the Senate? Hindi ko alam po yung dahilan Ganda ng tanong, no? Pero tignan yung sagot ni Tolentino. niya eh. Hindi naman ako yung... So this should be case-to-case basis? Correct. So, ulitin ko, may karapatan ang Senado na hilingin ang kanyang presensya, subalit yung kagaya po dun sa Nery case, kung natandaan niyo yung Nery case, pinawalang bisa ng Supreme Court yung contempt, nilist yun, yung si Romulo Nery, natandaan niyo na yun, yung mga bata-bata pa noon nandito nung panahong yon. Parang tinuturuan na niya si Kibuloy kung ano gagawin niya, no? Pwede mong ipalipika yung contempt niya, na file ka sa Korte Suprema, kaya kay Nery, o tinuturuan niya na kung anong gagawin ni Kibuloy, di ba? Magaling talaga to si Tolentino. So, kung natatandaan niyo yun, nakialam ang husgado, ang Supreme Court, at sinabi, lifted yung contempt order. So, Magkaiba naman siguro yung kay Romulo Nery, saka yung kaso ni Kibuloy, no? Si Romulo Nery, natatandaan ko hindi naman niya pinagre-resign yung presidente noon, mga that time At hindi kung ano-ano sinabi ni Romulo Nery sa presidente, no? Eto, iba si Kibuloy. Bumaba na kayo dyan! Malaki utang na loob! Ako ang nagpanalo sa inyo! Marcos! Pati asawa ni Excellency, pati si Romualdez, tinira ng tinira. Pero dapat daw magpile sa Supreme Court para malip yung contempt order. Tuloy. he can utilize that. May karapatan naman siya. May abogado siya. Nung sa formally na umabot din sa court, parang ganun din. He can maximize, utilize all legal venues available to him. And no one should deprive him of that right. Wala na. Nakakalimutan niyo na yung chacha. Sige. Wala na. Tapos na. Tanong sir kung napag-usapan ba kay informant? Yung Chacha. ayun. Bigay na ako dyan, action. Kaya, Kibuloy, wala kang dapat ikatakot. Malapit na, March 5, ba? Wala kang dapat ikatakot sa Senado. Ang dami mong tropa. Di ba? Alam mo, pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Kagaya mga dahilan mo na may death threat ang buhay mo. Pasundo ka, Kikimo. Paalalay ka. Susunduin ka ng mga senador na poproteksyonan ka ng mga senador mo. Ang dami mong kosa sa Senado. Ewan ko sa Kongreso. Sa Senado, ultimo yung Senate President Delay pa yung pagkapirma
ano mo eh, sumot yung subwena mo eh. Oh. Malakas na, napakalakas mo sa Senado, Kimuloy, napakalakas mo sa Senado. Bagyo. Oh, anong kinatatakot mo? Napapatayin ka kung ano-anong ikaw, mahilig kang ano kasi, kung ano-ano, ewan ko to si pastor, tong Buloy na to, kung ano-anong pinagsasabi. No? Na wanted, papapatay daw siya ng kung ano-ano, mga dami, no? Parang naghahalusinate siya, mga boss. No? Sabagay, matagal na itong naghahalusinate eh. Mula nung sabihin niya nga na siya, inappoint ng God. Mga boss, itong gobyerno ni Marcos, Duterte, at Kibuloy lang halos ang umaano eh. Pero yun nga, may mga alalay sila eh. No? Gaya to, yan, makikita mo kay Tolentino, protektado si Kibuloy, o kita mo Kibuloy. Mga kosa mo, talagang hindi ka pababayaan. Oh, ang kalaban mo lang, si Risa Hontiveros, yung talagang isang ewan ko, yun ang matino para sa akin eh, na senador na nakikita ako eh. Oo. Totoo mga boss. Oo. Ha? Ay, inulit ko, napakaganda po nung paliwanag ni Atty. Claire Castro dito kay Tolentino, ha? Oh, may ano pa, kung paano nila tratuhin yung mga resource person na inimbitahan nila doon, talagang kawawa. Pero kay Tolentino, huwag ninyong babastusin si Kibuloy, hindi pa pumupunta, ha? Pero ito mga friend, hula tayo. Sa akin hindi dadating. Para sa akin hindi dadating si Kibs. Sa March 5, hindi dadating. Kasi, bakit di ko masasabing hindi darating? Sinasabi na nga ni Tolentino eh. Pag na-contempt ka, file ka sa Supreme Court kagaya ni Romulo Neri. Nalip yung contempt. Diba? Nung Senado, sinasabi niya na kung ano gagawin ni Kibulog di ba? Kaya hindi ko dadating. Pero yun nga, tayo, paulit-ulit tayo, wala namang tatanungin lang naman siya eh. Mantakin mo, 24 senador, isa lang yata. Mukhang kawawa si Senadora Risa Hontiveros nagtatanong. Wala akong kadikit. Asa na yung 23? O siyam na yata yan eh. Yung komite ni Senadora Risa Hontiveros eh. Asan yung 8? Samantalang, yung kay, si Reincarnation ni Santo Niño. Ang galing ni Bato ron. Yung usay ni Bato, dalawa sila ni Senador Hontiveros. Ang galing ni Bato ron, Bumili ba ako kay Bato ron? Oo, talagang, Contempt! Kinontempt yung grupo ni yung Reincarnation ni Santo Niño, si Senyor Aguiw. Kinokontempt sila doon sa Senado, kulong. Ewan ko kung nasa na. Wala na tayong balita eh. Kung nakakulong na nga kung saan, di ba? Pero talaga si Kibulog. Pero kung hindi na katay si Senyor Aguila, ganito labas eh. Kasi marami-rami na rin, 3,000 na rin yung hawak na boto eh, Parang ganito rin ito eh. Yung bundok, di ba, ginawang fortress. 350 hectares ang inano ng DNR. Parang talagang ginawang bahay-bahay na, may gate pa, hindi ka basta-basta makakapasok, armado. Talagang solido na malapit na yun eh. Pero yun ba sabi ko, nung ini-interview si Senyor Aguila, sabi, dapat si Kibulog ang ipatawag ninyo dyan. Nagdilang anghel ako pinatawag na, di ba? Nauna si Reincarnation ni Santo Niño Ewan ko mga tao. Ang hirap, no? Mga boss. Gusto ko na sabihin yung yung message ko sa mahal na araw eh. Pero sa kana, marami pang topic, oo.
Yun po mag-collab na po tayo. Yun po ang para sa akin. Hindi ho yan dadating. Kasi sinabihan na dito kung anong dapat niyang gawin. Para malip daw sa Supreme Court. Supreme Court, mukhang malakas si Kibuloy dyan sa Supreme Court Maraming pinweso si Digong dyan bago siya lumayas Mag-collab na po tayo. Ito pa isa madali-dali lang ho ito DOJ kinumpirma ang mga kaso versus Kibuloy na mahigit 6 na taon nang nakabinbin. Marami ka pa palang kasong nasa pero Department of Justice 6 na taon. Inamin pa ni Remulla pakinggan nyo. Na nangyayari Kinumpirma ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boyeng Remulla na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng resolusyon. Ilang taon na aniya itong nakabinbin sa DOJ mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Justice Secretary Crispin Boyeng Remulla. 6 or 7 years na yan tagal na yan. 7 years probably, baka more pa baka mas mahigit pa locally, it is our call on the petition for review. But in terms of extradition, it is something beyond our control. Ay, nako mo. Inamin naman niya. Ang hirap po pala. Yung mga reklamo ro kay Kibuloy na kung ano-ano, rape, kung ano-ano. Siguro kung may kwarta yung nagrereklamo kay Kibuloy o hindi basta-basta tao rin baka hindi inabot ng 6 na taon dyan sa Department of Justice yung review na yan. Kawawa ho talaga si Juan de la Cruz. No? Como Kibuloy, inabot ng 6 na taon. Marami ho yung kaso. 6? Hindi. Basta maraming kaso. Basta inabot ng 6 na taon. O ano, di ba sabi niya? Na may mga reklamo laban kay religious group leader Apollo Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran. Ayon sa kalihim, petition for review ito ng mga complainants sa reklamong rape, qualified trafficking at cyber libel. Kasama na aniya ito ngayon sa kanilang prioridad na magkaroon ng rape, qualified trafficking at saka cyber libel. 6 na taon. Mga reklamo kay Kibuloy. Yun yung mga kasong na-dismiss na ipinail ulit doon dito sa Department of Justice di ba? Inabot nila abay kung tao yun agnas na mga boss. At saka bakit ngayon lang sinabi ni Remulla di ba na may ganun pala katagal na inilalangaw na panahon pa ni Digong. Panginoon. Siguro dahil sa nangyayari na talaga, kailangan ilabas na rin, Kasi sobra na yung ginagawa nila dito sa kanilang ka-unit team na si Excellency, di ba? Ang tapang ni Kibuloy, karami mo palang kasong nakabinbin sa Department of Justice. kung makapagsalita ka, kala mo napakalinis mo. Kung makapanumbat ka kung baka kung hindi nanalo yung si His Excellency, baka ewan ko sa kapupulutin Kaya mo sinuportahan yan, sa totoo lang, kung totoo man, na ikaw nga nagpanalo dyan, sinasabi mo, para sa mga kasong nakasampa sa'yo. Yun, Kibuloy. Di ba mga boss? Sa dami ng kasong nakasampa sa kanya, kung hindi siya sumuporta kay Bongbong, baka matagal na siyang natsugi. Baka nakakalaboso na siya. At katakot-takot na investigasyon na aabutin niya. Di ba mga boss?
Kaya ikaw Kibuloy, huwag kang nagmamalinis. Kaya ka sumuporta dahil marumi ka. Yari ka kung natalo yung minanok mo. Yun lang yun. Ha? Magkulab na ho tayo mga boss. Ay nako. Marami-rami rin ho ito mga friend. Ha? Shout out Kalat ni Baya. Miss Akira Milo, shout out May you have a good day. Ingat, sabi ni Kalat niya. Shout out Akira. Ano to? Basta kabayo, bagay na bagay. Wala na si kabayo, Kalat ni Perder. Bebo Nabalta, welcome to the club. Sabi niya, mga Dutay group, puro mga sinungaling, pugad kayo ng mga baliw. Mukha ni Mayor, mukhang ex-convict, paliwanag nyo yung 51 billion. Subukan nyo kaya dito sa Ilocos region. Puro kayo ngak-ngak, di naman totoo. Nakahanda kami sa inyo. Tahimik lang kami, mga Ilocano, mga Dutay. Kayo ang salot ng bayan. Taga Ilocos pala si Hinubebo Nabalta, ha? Pero tama siya sabi niya. Kalat ni Baya ulit, oh. Good evening, Karoke. Paluin mo na ng patagilid, Karoke. Raul Villanada, shout out, ha? Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay, God bless po. God bless, Raul Villanada. Hinubebo Nabalta ulit, oh. Mga Dutae, lahi ng mga baliw, prayer rally kuno, mga gunggong kayo. Ba? Palagay ko mga karamihan ng nagpunta dyan, malamang mga kampon ng Kingdom of Evil ni Kibuloy. Mga yan, sabi niya. Matagal nang nagtitimpi, mga Ilocano sa inyo, mga Dutae. Subukan ninyong dito sa Ilocos pumunta. Nang makita ninyo, baka mga bayag ninyo lulubog. Prayer rally kuno. Mga ungas, political rally pala, mga ugok. Galit si Hinubebo Nabalta. Alam mo Hinubebo, yung rally sa Davao, ha? Kahit nagalit sila kay Marcos, di ba? Oh. Pero bakit? Kaya si PBBM, alam niya na rin na ngak-ngak lang itong mga to eh. Alam niya na rin. Pumunta siya dun sa Davao Oh. Asan yung tapang nung mag-aama? Si Pulong, si Baste, at si Duterte mismo. Si Kibulog, walang humarap kay PBBM dun sa Davao, di ba? Si Sara Duterte lang. Minsan lang. Oh, nag-ikot dun sa Davao Namigay ng ayuda yata sa mga nabaha. Di ba? Oh. Kaya alam na. Di sana kung talagang galit sila kay Marcos sa Davao, ganun, binaboy sa kanila, di ba? Tapang nila. Wala Kaya alam na ni Marcos kung alam niyo yung sabi. Sabi nga ni Trillanes, duwag yan. Yung pag ang dagat maingay, mababaw. Iniwala ka doon, Hinubebo Nabalta. Raul Villanada ulit ito. Walang kwentang rally sa Cebu. Dasal pala ni Digongyo ay ang magmura. Ang dami Hinubebo Nabalta ulit ito. Prayer rally. Mga nagsasayaw dyan, halos kita ng puwet. Mga ungas, mga baliw talaga kayo. Nakakasuka kayo. Oo, yung dancer ni Bumtarat-tarat nandun Oo. Tama. Tama kay Nubebo. Oo. Prayer rally yun. Tuwan-tuwa ako kay Bumtarat-tarat doon. Oo, totoo. Namigay ng pera si Bumtarat-tarat Antonio Centeno, welcome to the club. Sir, parang di naman
pinangako ni PBBM yung 20 pesos na bigas. Sabi niya, pangarap daw niya maging 20 pesos bigas. Parang ganun nga, di ba? Totoo sinabi mo. Yun ang sabi niya. Di man tayo tumatanggi. Oh. User, shout out. Kung matalo sa eleksyon, tahimik lang ang mga Duterte. Matalo? Wala pa yatang natalo dyan eh. Ha? Meron na bang natalo? Oo. Baka ngayon. Tao, ewan ko ba sa tao. Sinasabi na nga ni Digong na ako ay sa impyerno mapupunta. At aantayin ko kayo. Sinasabi na nga niya, sarili niya na siya isang... Para sabihin mo sa impyerno ka pupunta, di alam mong demonyo ka, di ba? Pero, Duterte. Klase po, tinawa Japan. Sinasabi niya na nga na, demonyo siya halos eh. Dahil sa impyerno nga siya pupunta eh. Duterte pa rin yung Duterte. Gago talaga ito. Ewan ko sa inyo. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. Naku po, mga bobo. Ito na naman siya. Yang mga Duterte, magaling sila lang sa pagmumura at pumatay ng tao. Bugok ka, Baste. Galit siya kay Baste. Oo, no. Ewan ko, ha. Pero yan nga sinasabi, ha. Yang katahimikan ni PBBM na yan, medyo, ewan ko lang kung saan sila. Ewan ko, ha. Hindi umimik eh. Hindi umimik. Oo. Ay, kung doon sa ama lang niya ito, ewan ko. Ladies Anita, sabi, Baste Duterte, bago ka magsalita, tignan mo tatay mo, gago mo. Galit oh. Sa 6 na taon nilang bilang presidente ay pumatay ng mga mahihirap EJK at nilubog ang Pilipinas sa utang. Ang tatay mo magnanakaw sa ICC. Sa ICC ka tatakbo, bugok. Sabi niya. Galit sila. 20 pesos. Lalo yung tatay niya, di ba? Pinangako niya na magje-jet ski siya. At handa siya mamatay. O ano? Nung natapos, ano kayo? Ulul? Sabi ni Duterte. Kaya stupido. Ba't kaya niwala sa akin mga bobo? Sinasabi na ni Duterte, ganun mismo eh. Pero, Duterte. Ay, naku, Panginoon. Romeo Mendoza, shout out. Wala na talaga sa hulog. Si Father, si Digong. Mura-mura, tapos na ang political career ng pamilyang yan. Nahawak ni ano yan? Hawak ni PBBM yan. Nasa kamay niya ngayon yan. Kung paano niya gagamitin yung kanyang power. 3J Siop ulit to. Ay, shout out 3J Siop, nandito siya. Hindi gumana yung mga pambabalahura nila kay BBM. Dinedma sila Dudes. Tawa-tawa si 3J Siop. Walang reaksyon. Kaya isip naman ng ibang gimmick. Ayan, reconciliation daw. Deadma pa rin sila ni BBM. Tawa-tawa si 3J Siop eh. Ibig sabihin yan, mainit na ulo niyan. Kaya mandaan-daan na sila. Ganun lang yan. Halos alam naman ni Digong na talagang malabong pumunta yan. Kung pumunta, parang nila binalasubas. Yung Baste, yung peto. Si Harry Roque, grabe. Buti na lang, pero hindi talaga pupunta. Pero siguro kung pumunta, iba istorya. Iba script. Baka puro-puri na. Kasi reconciliation sabi nito si Bailica, di ba? Hindi ka pumunta. Taray tayo. Ladies Anita ulit Correct ka po, Sir Roque. Tuloy ang pagdating ng ICC. Makiki-operate ng BBBM, gobyerno, kaya dapat kaya babait si Digong nyo, di ba? Another ladies Anita another tactica niya hindi pumwede yung panggugulat niya di amuin mo. Hindi rin pumwede. Yung problema ginagawa naman itong mga Duterte na napakatanga.
nitong si PBBM, ba? Matapos ang pagmumuray, tapos ngayon, bati tayo. Ay, ako. Joel Madrona, welcome to the club. Masama ugali ng pamilyang yan. Nakatikim ng power. Akala mo sila hari sa bansa. Dapat bigyan sample ni BBM yung mga yan para magtanda. Hintayin natin, Joel, malapit na yan. Romeo Mendoza, shout out. Dadalhin sa Senado ang wawawin. Yay! Ang saya sa Senado, madaming payaso. Ay, naku, kawawang Pinas. Buisit. AJ Reyes, shout out Di tama ako sa sinabi ko, pag mental na yan, pang mental na yan, ang utak niyan, talaga pang mental naman talaga eh. Evangelista Villanueva, welcome to the club. Asan yung 7 pesos na pangako, Asan yung 7 pesos na pangako sa bigas ng tatay mo, baste? Ambot sa imo. Galit si Evangelista Villanueva. 7 pesos, meron ba yun? May sinabi ba yun? Hindi ko alam yun Romy Mendoza ulit Dapat ang sisihin ay tayo. Dapat ang sisihin ay tayo na din, mga butante. Hindi gumamit ng utak. Basta sikat at magaling magsalita, iboboto. Yung mga bangag at payaso at magnanakaw. Tama ka dyan, Romeo. Kalat ni Baya. Sino? Karo, sino ba yan si Mima? Okay din ba yan? Umuusok din ba yan? Hindi ko nga kilala yan Nakikita ko na maganda namang mga pinagsasabi niya. Tama naman di kinontent natin. Kalat. Hindi ko kilala yan. Anong usok? Pelabot, shout out. Ang balita, mga MPA drug triad, mga tauhan ni Kibuloy ang umatin ng rally, sabi ni Epipanio Labrador. Talaga nang hindi napapanood si Epipanio Labrador Galing niya, magaling. No say. Pelabot ulit sinungaling talaga si Digong nyo, sabi niya. Porping Peña, shout out Ito. Mahiwagang hiwa. Ano ba yan? Welcome to the club. Mahiwagang hiwa. Ano kaya ang droga na tinitira ni Tandang Durian? Paiba-iba sinasabi Hindi nga sinasabi. Pero ayon kay His Excellency, fentanyl. Edwin Tanigi. Tanigi nga Welcome to the club, Edwin Tanigi. Ang basti na yan, ang alam niyan, mambabae ng mga pokpok. Yan ang alam mo, manyakis. Ba't kilala mo ba si Basti? Alam mo, ba't alam mo? Edgardo Pangilinan, welcome to the club. Madaming langaw at insect dumating, padala ni Xi Jinping. Arnold Pasiego, shout out George Vargas, shout out prayer rally or political rally? They are trying to position themselves as the opposition. Totoo. Shout out ka Percy Lapid. Lahat na sinasabi mo, ayan na. So, sumobra pa yan. George Vargas ulit All scripted in order that Marcos and Duterte will reign as a political rivals. Ang mga bumaboy sa Pilipinas is trying to control Philippines politics and the nation. Tamaan sana kayo lahat ng kidlat. Galit si Marcos at galit si sa Marcos at Duterte, Edgardo Pangilinan ulit Saan yung BP nyo? Bigas laos na yun, bigas laos na issue. Kayong DDS, Digong, nag-cause ng problema ng sa panahon nyo. Confidential fund, infra fund, bulok na DDS. Yung West Philippine Sea, mahal nyo, Pinas. Secessionist Federal. Edgardo Pangilinan ulit Bigyan ng graceful exit ang laos na Digong DDS pro-China. Ubos na sako-sakong pera
Akala meron pa confidential at intelligence. Intel ang project PAN. Antonio Andrada, shout out. Tatay mo, baste, nangako ng mag-jet ski papuntang China. Yung pala, gusto pa maging province ng China ang Pilipinas. Pangako ng tatay mo, 3 months. 3 months lang, sold na ang droga. Yung pala, kalaban lang sa droga ninyo ang nawala para masolo ninyo. Maraming alam tong si Antonio Andrada. Totoo yan, ha? Librado Ludovico, shout out. Dapat lang huwag patulan ng PBBM. Binumura na nga niya ang Diyos tapos prayer rally. Totoo yan. Si Digong kung ano naiisip na yun, no? Noel B. Matela, shout out. Si Rox, Luzon ang susunod na prayer rally. Baka sa Mindiola naman. Ewan ko lang, baka hindi na. Wala eh. Walang nangyayari. Sa mga ginagawa nila, yung mga Duterte, palubog sila ng palubog. Totoo. At lalo nilang ginagalit ang Pangulo. Para silang nagmumura sa kapitbahay nila. Pangulong Pilipinas. His Excellency, kahiya-hiya ka sa buong mundo pag wala kang nagawa dito. Sa totoo lang, ikaw lang bukod tanging presidenteng ginaganyan. Ng dating presidente pa, tsaka yung mga alagad niya, pati mga anak. Grabe. Senado mo, binababoy. Kongreso mo, binababoy. Noel Matela ulit to. Si Digong, tingin ko hindi siya ang problema. Yung mga anak ang galit na galit. Di ba? Edgar Balesta. Welcome to the club. Ang pagdayaw ni Digong ay last card o pagmamakaawa kay PBBM o pahumot na lang para hindi hulihin ng ICC. Kung hulihin man si Digong, ito'y dahil sa bunganga ni Atty. Roque at mga anak ni Digong na masama ang pananalita. Hindi pati si Digong masama rin magsalita. Di ba sabi niya, may presidente tayong adik. Di ba? Tapos ngayon, bati na tayo. Lord Edgardo Pangilinan ulit to. Wala pa mga DDS video. Ine-edit pa kasi nilangaw. Mga insect from China. Perde San Juan, shout out Friend Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos nak, shout out Sabi ni Perde San Juan, good evening po Karox. Tama po kayo Karoke. Wala nang bango sa taong bayan niyang grupo ni Diggs. Hindi na nila kayang bilugin ang ulo ng taong bayan dahil kwadrado na ang ulo ng taong bayan ngayon dahil sa mga hindi magandang ginawa nila sa bayan. Pang-aabuso sa karapatang pantao at panggagahasa sa pondo ng bayan. Patuloy po tayong lahat na sa pagdasal at paghingi ng awa sa mahal na Panginoon Diyos upang tugunin ng Panginoon Diyos ang ating magandang hangaring at hikaing na mapabuti at umunlad ang ating bayang Pilipinas. Yun talagang dapat natin gawin, friend. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyong mga friend. Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy, mga boss. Sabi ni friend Shervin, aning-aning, tuliling. Ano ba naman yan, si Rox? Mga kapalpes po talaga, no? Mga banat ng banat. Kala mo naman sila ay puro busilak at walang bahid dungis. Isip-isip at harap-harap din po tayo sa salamin pag may time. Ano po? Yun nga, pre, ha?
Bago po kayo mambato ng putik, ako sa sobrang below the belt, mga sir at ingkong, check din po tayo ng mga record natin. Ano po, banat ng banat, tira ng tira, piling astig kasi, andyan po kayo sa teritoryo ninyo. Tapos, dinaan nyo pa ang pre-rally kuno. Dinaan nyo pa sa pre-rally kuno. Kala ko po ba di naniniwala sa Lord, si ingkong. Tapos, para magmurad, dami, para magmukhang, para magmukhang dami o tawa, umepal naman tong si isa pang malupit din ng sayad sa sobrang sipsip. Dinaan naman sa pera. Dinaan naman sa pera. Mga pang-uto at mga pang-goyo na naman ng mga tao. At ito namang mga hakot sunog baga, siyempre dahil may perang pain, para makapang-uto. Kasi nga, gusto ring mapabilang sa mga honorables daw at pagdagdag buwisit sa taong bayan. Kaya hayun, sugod mga kapatid, kahit pa umuulan, pag itong si Boom Tarat-Tarat nakapasok at nanalo, talagang sadyang kamalas-malasang bansang kulaoy po ang labas natin, Xerox. Totoo yan. Sadyang wala na po talaga tayong pag-asa. Bastusan na po talaga at hindi po batasang pambansa ang meron po tayo. Lahat nadadaan sa pera. Totoo yan, friend. Kaya malakas po talaga ang loob ng mga gustong makaupo. Kasi alam po nila, pera lang po palagi ang katapat ng mahihirap nating mga kababayan. Totoo yan, friend. Tia Delica, ha. They always underestimate at laging target yung puro mahihirap para po makaupo sa isang makapal ang mukha na joker at isa pa ring bobo at walang alam. Ang akala po kasi basta Kengkoy, you're in. Totoo naman, basta Kengkoy, you're in. Sad it may sound, pero akala po kasi nila ang Senado tambakan lang ng basura. Totoo, kahit bobo, kahit walang alam, pwede. Kaya masabi ko na lang po, Xerox, magdasal po tayo ng taimtim. Sana po wag na pong madagdagan ng isa pang tanga at basura ang ating Senado. Walang pupuntahan doon, friend. Doon ang tungo eh. Yun lang po. Hanggang sa muli po, mga kapatid, sa inyo pong lahat, tunay nagmamahal, ang asungot ninyong Tia Deli. Kapit po tayo kay Lord. Si Lord po ang tunay nating pag-asa, hindi po ang mga Judas Barabas at mga mapagbalat kayo na hinduropot na katulad po nila. Good night and God bless po, Sir Rox. Mag-ingat po tayong lahat sa mga buwisit. Ronnie Tempo Rosa, welcome to the club. Ronnie Tempo Rosa. Pag nanalo yan si Boom Tarat-Tarat sa pagkasenador, grabe na talaga ang kabubuhan ng mga Pilipino ngayon. Ewan ko kung saan na. Julie Tab Perolino, shout out. Nausog rally ng may konting prayer, paninira lang ang pinagagawa. Toro. Usero, sabi ni Usero. Putang mo, Willie, sigurado maka-China ka rin. Galit si user kay Willie. Ito, Nelia Maisa, shout out Okay ang mga vlog mo, Sir Rox. Marami ang nababawasan ang stress sa araw-araw. Salamat Dasid, shout out Dasid. Marcelo Santa Ana, shout out. Good evening, Karox. Wala nang binatbat yung mga dutae, baste. Yang ama mo, scam din, animal ka. Galit si Marcelo. Yang ama mo ang pinakawalang kwentang namuno
sa 6 na taon ayun, nasolo nyo ang drug sa Davao. May alam siya sa Davao. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa mga Duterte at Marcos. Parehos kasi silang di qualified dyan sa mataas na posisyon at sa ating gobyerno. Pero no choice na tayo dahil andyan na sila, di naman maiwasan ito. Ang sa akin lang, sana matapos na ang mga termino nila at mawala na ang lahi nila sa ating gobyerno. At sila lang ang talaga ang nagpahirap sa ating bansa. Sana maging wais na ang mga butante, kaya lang mas marami pa ding mga bobo at gunggong na tao ngayon. Kaya lang baka lang makapag-isip ang mga Pinoy ngayon sa mga nakita nilang pahirap sa bayan sa bayan ang mga ito. Nako, mukhang suntok sa buwan yung naiisip mo, friend. Ha? David Alin Mendoza, shout out ha. Hi po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Sa totoo lang po, Karox, nakakaaliw po ang mga komento ninyo at ng mga Rocky Warriors. Kaya di ko po pinapaglagpas ang mga vlog nyo po. Salamat, David ha. Yung prayer rally na ginawa sa Cebu ay di ubra kay BBM. Kaya nga po, areglado na ang warrant of arrest ng ICC nitong si Digong. Kung ako sa iyo, Digong, ay magsama na kayo ni Pacquiao sa taguan niya, total ay sanggan dikit naman kayo. At pakiusap lang, isama nyo na si Harry Roque at Botiking Panelo. At siguradong maraming Pilipino ang matutuwa sa inyo. Totoo yan, David, ha? Elizabeth Iscare ulit to. Ito namang si Digong, nagkukunwari lang itong mahinahon kuno-kuno. Ito si Rox. Kasi lahat na sinubukan na niya ang maging matapang at pagmumurahin niya ang mga Marcos at Romualdez. Wow ha, obvious naman napakitang tao ito. At sa loob nito, minumura niya ito ng palihim. Totoo yan, Elizabeth Iscare. Tingin niya kasi kay Bongbong ay talagang bobo eh. Oo. Na weak leader, na kayang-kaya niyang paikutin sa kanyang mga daliri. Ganon din si Kibulog. Ang inaasahan ni Kibulog eh, pinanalo kita ha. Oo ha. Pala sa dami ng kasong gusto niyang maligtas ewan ko lang sa inyo ha. Pero malamang eh hindi na palagpasin ni Marcos Tomato. Eh talagang lalabas naman talaga siyang napakatanga niya pag pinalusot niya pa yan. Eh His Excellency siya tapos Elizabeth Iscare ulit to. Ang masasabi ko din dito kay Willie Revillame, nakakandidato daw ito bilang senador. Wow, siguradong panalo ito. Sinabi ko kasi, dami pa ding bubutante at kapag sikat ka, sure win ka na. Ganyan naman ang ating bansa. Mga walang alam at basta kilala ka lang, ayos ang buto-buto. Kaya dagdag naman ng isang senador na walang kakwenta-kwenta na ang gobyernong ito. Padami ng padami ang mga upong mga tanga. Ay, naku Lord. Ewan. Federico Mandak, shout out. Hindi naman prayer rally ito eh. Murahan rally ito. Pasiklab lang si Baste. At si Digong, wala na alam ang diskarte. Asar talo na siya kay BBM. Para si Kibuloy, baliw din. Sa susunod na prayer rally, mumurahin niya uli si PBBM. May ilang zombie pa rin ang Duterte, pampalubag loob na lang. Totoo, yan ang mangyari dyan. Marius J. Luma, shout out. Baka ipa-sniper din siya, Karox. Hindi siya makuha sa santong dasalan ng mga Duterte. Shirley Jaser, shout out. Alam ni PBBM yan. At ang kanyang mga advisor. Sabi ni Shirley, prayer rally daw
Pero andun yung mga chicks ni Wawawin. Tapos kung ano-anong lumalabas sa bibig ng mga Duterte. Nang uuto na naman si Digong. Ang lumabas na prayer rally nila, politika rally, sumakit ulo ko tuloy. O, diba? Louie Bulano, shout out. Doble cara talaga ang mga Dutae. Ted, shout out Ted. Sabi niya, wala kayang sikreto sa biglang pagkambyo ni Digong? O talagang tapos na si Digong kay BBM dahil hindi niya pinansin ang imbitasyon ni Digonggong. Ano kaya ang susunod? Yun nga, hindi natin alam ha. Basta gaya ng sinabi, nakakatakot. Sabi ni Trillanes, ha? Pag yan ay masusunog, kesa siya lang masunog, susunugin niya yung buong bahay. Naniniwala ako kay Trillanes noon, mga friend. Johnny Alakaden, shout out. Good evening, Karox. Sino yung tinutukoy ni Nino Barsaga, isang government official na babae na may kabit na basketball player? Binigyan pa ng gasoline station. Di ko alam, Johnny. Di ko talaga alam yun. Si Mike Cervera, baka alam ni Mike Cervera. Ha? Bernardo Chansing, shout out. Anong klaseng pagkatao ang Digonggong na ito? Araw-araw ba ay nakalaklak ka? Nakalaklak ka? Ang mga naniniwala sa ganitong klaseng unggoy na ito ay pawang mga asong ulul na mangmang at gatuldok lang ang laman ng utak na nakaprogram sa utak nila. Totoo yan, Bernard Chansing. Johnny Alakadin ulit ito. Bobong babae at bobo din ang kanyang asawang senador. Tay. Parang alam ko yun, ha. Bernardo Chansing ulit ito. Mga grupong Willie Rebillame ay pawang mga mayayabang at mga idyutas. Hindi ko iboboto ang mayabang at dugyot na Willie. Daming chipay yan. Ay, nako. Cleope Lucas, welcome to the club. Mayabang yan si Baste, sabi niya. Cleope Lucas ulit, oh. Tingnan ko ang tapang mo, Baste, pag nandyan na ang ICC. Irene Cortelnac, shout out, ha. Sabi niya, Tay, dahil nananahimik si Roar Tony G, Sabay-sabay si Mariel naman ngayon ang umiepal. Tony Gonzaga, maraming kinita yata yan, eh. Yung row. Tawa-tawa siya. Para mga tanga, sosyalera pero mga bastos, hindi alam ang tamang lugar sa mga bagay-bagay, basta lang makapag-show up. Kung sa bagay, kaya siguro nag-click silang mag-asawa na Robin at Mariel kasi parehong mga bastos. Kaya may kasabihan, hindi mabibili ng pera ang breeding ng isang tao. At pansinin nyo, Tay, damit ni Robin na panloob, sa barong niya, t-shirt na may print sa harap. Nagbarong ka nga pero wala pa rin sa formalidad. Bukas pa ang harap. Ay, ewan ko ba? Sino ba ang bumoto sa mga Pilipino dito dyan? Sino ba bumoto na mga Pilipino dito? Ayan na, oy, kahiya-hiya na mga ginagawa, puro pagkakalat. Kung sa bagay, basta bobo, hindi matatapalan ng pera ang kabubuhan at kabastusan. Ito. Chupista Bunao, welcome to the club. Hindi isang oras na tayo. Kuya Rox, sayang si Mariel, maganda na siya at maputi pa. Sana utak na lang ang utak na pinaturukan niya para gumanda rin. Wala na ang Senado.
perya na click pa. Eto. Florentino Bendulo, shout out. ICC ka pa rin, sabi niya. Sabi nito. Arlim Tayam, shout out. Akala ni Mariel, tanga mga tao. Walang common sense si Mariel kung ano ang pinupunto ng mga tao na may utak, na binastos na ang opisina ng asawa niya. Arlim Tayam ulit to. Malamang di na yan makatulog na dalawa. Si Digong at Kibuloy. Tama, naaning-aning na yan. Naaning-aning na yan kasi di nila alam kung saan at kung kailan sila mahuhuli o matitiklo ng batas sa dami ng kasamaan nila na ginawa sa maraming tao. Wag niyo nang aksayin ang panahon. Wag niyo nang aksayahan ng panahon ang Mariel na yan. Papansin lang yan. Pati asawa niyan. Pareho silang walang pinag-aralan at papansin. Galit si Arlin. Arlin Tayam ulit to. Si Digong, di yan mapakali dahil alam niya na walang baho na di sumisingaw. Ay nako Digong, imbis na nagre-relax ka kasi matanda ka na ngayon kasi tapos ka na sa pagka-presidente. Ngayon, binabangungot ka na sa kasamaan mo. Ang dami Arlin Tayam ulit to. Digong, di ka ba naiya sa mga tao? Yung BP mo busy sa dami ng mga imbitasyon dito sa Pinas o sa ibang bansa at patuloy pang tumutulong sa taong nangangailangan. Patuloy pang nagsiservisyo sa bayan. Ikaw, anong ginagawa mo? Pabigat, paproblema sa bayan at nagbibigay pa ng karangalan sa ating bansa. Yung dating BP mo, ikaw, ano ngayon ang ambag mo sa bayan? Pahirap, di ba? Ay, nako Digong, kung baga, nasa hangganan ka na, mamamatay ka na. Hindi ka pa peaceful or malungkot ka dahil sa mga iiwan mong problema sa mga anak mo. Ay, si BP Lenny, nandun sa Italy. Kita ko, merong nasa Italy siya, o tatrabaho siya dun sa Italy. Arlim Tayam ulit to. Ikaw matanda na. Kung ikukonsider ni Marcos na di ka ipapaubaya sa ICC, paano anak mo na si Sara mo bata pa yan? Hindi lahat panahon kaalyado ninyo ang mga presidente. Paano pag di nakaalyado ninyo ang presidente pagdating ng panahon? Ang kaso niyan sa ICC di mabubura. Marilo Pabian, nak, shout out ha. Sabi niya. Christian Cheng, nak, shout out. Eman Escalona, shout out. Boyong Kong Balong. Brother Elias Isyo, shout out. Mag-isang oras tayo. Sabi ni Marilo. Maaliwalas na araw po tayo at sa mga Karaoke Warriors. Gang di dumadating ang warrant ng ICC, marami pang rally ang magaganap sa hanay ng DDS. Kaya nawa maging matatag ang paninindigan ng gobyerno para naman magkaroon ng katarungan ang mga victim ng EJK. God bless and good health po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Azucena Ambita, shout out. Sabi niya, buti na lang di umaten si Pangulong Marcos kundi lahat sila nagtakbuhan lalo na si Baste. At yan, si Willie, di pa ba siya nakukontento sa binigay sa kanya ni Lord? Wala siyang kahihiyan. Nakakasiguro ba siya na iboboto siya ng mga nabigyan niya ng mga pera? Kulang ka sa dasal at hilingin mo na ituro sa iyo ang tamang daan. Thank you, Karaoke. God bless to you and family. God bless, Azucena Ambita. Reynaldo Gonzales, shout out isang oras tayo. Ala naman na kasing kabuhay-buhay paying rally. Paying rally niyan, gastos at gulo lang gusto ipalabas. Tapos
Nanghihimok pa si Belica na pagkakasunduin para ano pa, huli na ang lahat dapat sa ICC na sila makipagkasundo na magmiyembro or papasukin na para managot nagawa ng mga killings. Lumabas niyan pag umaten inimbitehan nila, magiging lokohan nila lang kalalabasan. Gagawin nyo pa bobo ang mga tao, kayo na lang maglolokohan. Yan naman ang mga takbo ng utak ninyo, pahalang, pabaligtad at patiwarik. Kayo napagkakaso, napagkakasuhan napapagkasuhan dapat dinala, pinaskill na Filipinos are not for sale. Mas maganda pa, buwang is coming. Mas bagay sa mga cast ng rally. Totoo mga buwang di ba? Pilipinos are not for sale. Kaya nga kayo nananalo dahil binibili ninyo boto Syunga. Tumasa Roa. Welcome to the club. Kibuloy, I am the son of God. Duterte, tiningnan niya si Kibuloy. Hindi siya nagulat. Pagkatapos ay minura niya ang Diyos. Ikaw nga naman, kung si Kibuloy ba ay son of God, hindi ka pa mapapamura? The Dutertes, let them talk more para makilala sila, lalo na mga butante. Kung manalo pa sila next election, ay may malaking problema sa pag-iisip ang mga Pilipino. Totoo, Tomasa Mariel. Mas importante ang atensyon na ibinibigay sa kanya kaysa siya ay respetuhin. Okay lang kung katawa-tawa sila basta sikat, kawawang Pilipinas. Totoo yan, Tomasa. Cassandra Daisy, shout out. Digong, Chinese name ni Digong nyo. Tago na tulad ni Kibuloy, Bantag at Tevez. Ale Morales, shout out. Harox, pinaiikot po ng mga Duterte ang mga mamayang Pilipino. Hindi alam kung anong gagawin na strategy para maibalik sila sa kapangyarihan. God bless po, Harox. God bless, Ale Morales. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Akala lang natin na silent lang si BBM sa mga patutsada ni Baste at yung kuno na gusto na niya ng Chacha. Yun nga ang dangerous, yung hindi nagre-react si BBM. Hindi mo alam kung ano ang nasa utak. At lahat ng mga pang-aasar nila dudes kay BBM, hindi kumikibo si BBM, pero tuloy ang ICC at FBI. Kaya nga ayan, lahat ng ginagawa nila Baste, pero sorry, dead man si BBM, kaya asar na asar sila Baste. Tawa-tawa si 3J Shop 3J Shop ulit Xerox, hindi Xerox, hindi pipe dream yan. Meaning, pangarap nila dudes na kailanman di mangyayari yan. Matapos nyong babalarahay ng si PBBM, tapos reconciliation ang gusto nyo. Hay, kung baliw si Gibbs, ganun na rin sila dudes. Totoo, baliw nga. Same feather flock together nga yan, di ba? 3J Shop ulit Wow, Xerox, si Senator Tolentino kailangan daw irespeto si Gibbs pag nasa Senado na. Tawa-tawa. Unang-una, ang respeto hindi hinihingi, kusang ibinibigay yan sa karapat-dapat. Yung mga binastos nila Tulfo, Bato, Robin Hood, Estrada, bakit hindi sinabihan ni Senator Tolentino? Ay, pinagtatanggol ni Tolentino si Gibbs para nga naman yung mga miyembro ni Gibbs, miyembro ng KOJC, iboto siya sa eleksyon. Mas lalo siyang hindi iboboto ng tao. Alam mo naman ewan ko na ba, paano na itong yung pagsabihin 3J Shop ka, mas mahalaga kay Tolentino
si Kibuloy. Kesa doon sa mga winalang niya na nagrereklamo sa kahayupang ginawa niya. Di ba? Basta kailangan wag ninyong si Pastor. Respeto niyo si Pastor. Tolentino, naniniwala ka ba na si Pastor, yung Pastor na yan son of God nga? Yun lang ang tanong ko sa iyo, Senador. Pag sinabi mong oo, may tama ka rin. Malaki rin ang tama mo. J. Show ulit to. Sir Rox, yan nga ang diferensya sa mga taong tulad ni Mariel Padilla. Imbes na umamin sa pagkakamali ay humingi na lang ng paumanhin at wag nang ulitin. Bigyan din ng babala ang mga nanonood at nakapanood sa kanya na wag siyang gayahin. Kung ito pa ang ginawa niya, di sana'y nakabawi pa siya sa palpak niya, kaso ipinipilit pa niya talaga na kapalpakan niya. Hay, bagay nga sila ni Robin Hood. Inabi mo pa. Aki Martinez, welcome to the club. Aki. Sabi niya, ang kapal mo. Baste ka. Kung magsalita ka, wala kang galang. Big deal ba sa'yo ang 20 pesos bigas? Biste. Hindi naman nangako ng PBBM. Sabi niya, pangarap niya maging 20 pesos lang ang bigas. Pwede ba mag-isip ka Pwede ba mag-isip ka? Dinatnan ni BBBM, utang iniwan ng tatay mo. Pandemic at gera sa ibang bansa. Gusto mo ura-urada, bakit hindi mo ba nakikita ang accomplishment ni PBBM? Yun lang, Mission accomplished, mga boss. God bless. Po tayo makakalimot. Kapit lang po. Yun talaga, wala nang dasal. Shout out, Adorasyon de Maranan. Mirna Regalado. Hanggang bukas po ulit, mga boss. Ay, nako. Ewan. Kibuloy! You're in good hands sa Senate. Wala kang dapat ikatakot. Kung gusto mo, natatakot ka, sabi ikaw baka mapatay. Magpasundo ka sa mga katropa mo. Meron ka naman chopper. Ba't di ka mag-chopper? Dami mong rason. Ay, Kibulog.